Inagaw nila ang aking pangalan, yaman at dignidad, habang nakaluhod ako sa dumi at nagmamakaawa para sa aking anak, maligayang nagdiriwang sina Renzo at Bianca. Wala kang kwentang asawa, sigaw ng lalaking minahal ko. Ngunit sa pinakamadilim na gabi, isang lihim ang nabunyag. Sasabog ang katotohanan. Babawiin ko ang lahat. Handa ka na bang makitang lumuhod ang mga nagpaikot sa buhay ni Maris? Pirmahan mo na yan, Maris. Huwag mo nang hintayin, nakaladgarin ka pa namin palabas ng pamamahay na ito. Ang buwes ni Doña Corazon ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan, walang kahit kaunting habag. Sa mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Maris ang isang mangkok ng mainit na supas. Buong hapon niya itong inihanda tini isang hapdi ng singaw ng kalan at ang pangangatog ng kanyang mga tuhod dahil sa sinat para lamang may mainit na higupin si Renzo pag uwi nito mula sa trabaho. Ang kanyang mga daliri na namumula sa init ay hindi na maramdaman ng paso dahil mas matindi ang sunog na nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga kamay. Bumagsak ang porsela ng mangkok sa makintab na simento ng sala. Kumalat ang mainit na sabaw kasabay ng maliliit na piraso ng porselana na nagkalat sa paligid ng kanyang mga paa. Hindi siya gumalaw. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, parang pinuno ng abo, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang may karayong na dahan-dahang itinutusok sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ganito ba talaga kamura ang halaga ng isang pag-ibig na ibinigay mo, nang buo nang walang itinira para sa sarili? Pumasok si Renzo sa malawak na sala, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay nakatayo si Bianca Sarmiento, ang babaeng ilang buwan na niyang lihim na kinakasama. Ang mas masakit sa lahat, nakasakit sa leeg ni Bianca ang isang kwintas na gawa sa mamahaling perlas, ang natitirang alaala ng yumaunang ina ni Maris na matagal nang nawawala sa kanyang aparador. Renzo? Bulong ni Maris, ang kanyang boses ay halos hindi lumabas sa kanyang mga labi. Ang kwintas ni Mommy, bakit nasa kanya? Tumingin si Renzo sa kanya nang may malamig na mukha, walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Huwag ka nang maging madrama, Maris. Isang piraso lang ng alahas yan, at saka Bianca deserves it more than you do. Tingnan mo nga ang sarili mo, mukha ka ng katulong sa bahay na ito. Humakbang pasulong si Bianca. May mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi habang hinahawakan ang kanyang patag na tiyan. You know what, Maris? Dito na ako titira simula ngayon at kailangan mong umalis dahil masikip ang bahay na ito para sa ating dalawa. Lalo na ngayon, may dinadala akong bagong buhay. Lalaki ang dinadala ni Bianca Maris, dugto ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki habang nakataas ang kanyang manipis na kilay. Isang lalaking magdadala ng pangalan ng mga Alcantara, yan ang hindi mo kailanman maibibigay sa amin. Ang naging anak mo kay Renzo ay isang babaeng sakitin at walang pakinabang. Ang bawat salita ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Maris. Naisip niya si Nika ang kanyang 7 taong gulang na anak na kasalukuyang natutulog sa itaas. Si Nika, na may mahinang baga ang tanging dahilan kung bakit nananatili si Maris sa impyernong ito. Hindi ko pipirmahan ang papel na yan, Renzo. Marahan. Ngunit may panginginig na sabi ni Maris. Ang kumpanya ng tatay ko, ang bahay na ito, lahat ng ito ay pag-aari ng pamilya ko bago ka pumasok sa buhay ko. Walang sayo, Maris, sigaw ni Renzo, kasabay ng marahas na paghampas ng kanyang kamay sa lamesa na naging sanhi ng pagyanig ng mga natitirang palamuti sa sala. Nakapangalan na sa akin ang lahat ng shares ng tatay mo. Pumirma ka man o hindi, papalayasin ka namin dito. Huwag mong pilitin na gamitan kita ng dahas sa harap ng anak mo. Don't worry, Maris. Nakangiting sabi ni Bianca habang pinapanood ang kanyang mahahabang kuko na bagong gawa. Kahit naman mamatay ang tatay mo, wala siyang magagawa. He trusted the wrong person, just like you did. Pareho kayong tanga. Isang gulo ang narinig mula sa itaas ng hagdanan. Tumakbo pababa si Nika, suot ang kanyang lumang pajama, umiiyak habang yakap-yakap ang kanyang lumang laruan. Mommy? Mommy, wag po kayo mag-away, natatakot po ako.
Agad na lumuhod si Maris at niyakap ng mahigpit ang anak. Marahan niyang tinakpan ang mga tainga ni Nika. Ayaw niyang marinig ng bata ang malamig na usapan ng pamilya Alcantara. "Tingnan mo ang bata iyan," sabi ni Tia Beth nang lumabas mula sa kusina, hawak ang isang baso ng juice. Masyado siyang sensitibo, tulad ng kanyang ina. Sa halip na makatulong, palagi na lamang siyang nangangailangan ng pag-aalaga at pagpapagamot. "Lumayas kayo," bulong ni Maris habang ang kanyang mga mata ay unti-unting napupuno ng luha na hindi na niya kayang pigilan. "Huwag ninyong idamay ang anak ko. Kami ang magpapalaya sa inyo," galit na sigaw ni Doña Corazon. Tinuro niya ang pinto palabas, kung saan maririnig ang malakas na bugso ng hangin at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan. "Ngayon din lumayas kayo sa pamamahay ko." Kinaladkad ni Renzo ang braso ni Maris, patungo sa pinto, hindi pinansin ang pagmamakaawa at pag-iyak ni Nika. Binuksan niya ang pinto at itinulak sila palabas sa madilim at malamig na gabi. "Huwag ka nang babalik dito na hindi pirmahan ang divorce papers, Maris. Kung hindi mo na makikita si Nika." Banta ni Renzo bago marahas na isinara ang pinto. Tumama ang malamig na tubig ulan sa mukha ni Maris. Yakap-yakap niya si Nika na nanginginig sa lamig habang tumatakbo sila sa madilim na kalsada nang walang tsinels, walang payong at walang kahit anong direksyon. Ang bawat hakbang ay parang pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim, ang kanyang mga binti ay nawawala ng lakas. Sa kalayuan ng liwanag ng dalawang malalaking ilaw mula sa isang kotse ay mabilis na lumalapit sa kanila. Nawala ng balanse si Maris, bumagsak siya sa basang aspalto habang yakap pa rin ang sumisigaw na si Mika. Amoy ng malinis na silid at malamig na hangin mula sa aircon. Ang unang naramdaman ni Maris nang unti-unting bumalik ang kanyang kamalayan. Marahan niyang iminulat ang mga mata bagaman mabigat pa rin ang kanyang mga talukap. Sa tahimik na silid, naririnig ang banayad at regular na tunog ng aparatong nasa tabi ng kanyang kama. Dahan-dahan niyang naunawaan na ligtas na siya at natapos na rin ang mahaba at mahirap na gabing kanyang pinagdaanan. "Nika." Ang unang pangalang lumabas sa kanyang tuyong labi ay ang kanyang anak. "Ligtas siya, Maris. Huwag ka mag-alala. Natutulog siya sa tabi mo." Isang pamilyar at malumanay na boses ang sumagot mula sa madilim na bahagi ng silid. Nang lumingon si Maris, nakita niya si Attorney Elian Robles. Nakaupo ito sa gilid ng kama ni Nika na mahimbing na natutulog sa isang maliit na sofa nakabalot sa malinis at mainit na kumot ng ospital. Tumingin si Maris sa paanan ng sofa. Doon ay nakalagay ang isang pares ng bagong sapatos na pambata kulay pink malinis at walang bahid ng dumi ng ulan. Lumapit si Elian, dahan-dahang lumuhod sa tapat ng natutulog na si Nika at maingat na isinuot ang sapatos sa mga paa ng bata nang hindi ito nagigising. Ang bawat galaw ni Elian ay puno ng pag-iingat at respeto, isang bagay na matagal nang hindi nararamdaman ni Maris mula nang pumasok siya sa pamilya Alcantara. Naramdaman ni Maris ang init na dahan-dahang gumagapang sa kanyang nanlalamig na puso habang pinapanood ang tagpong iyon. "Elian, bakit ka nandito? Paano mo kami nahanap?" "Tinawagan ako ng isang nurse," sagot ni Elian habang tumatayo at lumalapit sa kama ni Maris. Inayos niya ang unan sa likod nito upang mas madali itong makaupo. "May nagdala sa inyo rito kagabi matapos kayong mabuwal sa kalsada. Ngunit bago pa ako makarating, bayad na ang lahat ng emergency bills ninyo. Walang pangalang iniwan ang nagdala sa inyo rito." Napakunot ang ni Maris sa matinding pagtataka. Sino ang gagawa niyan para sa kanila? Imposibleng si Renzo o si Doña Corazon? Para sa kanila, mas mabuting mawala na siya sa mundo upang makuha ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama nang walang anumang hadlang. "Maris," seryosong sabi ni Elian, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-aalala. "Huwag mo nang isipin yan sa ngayon. Ang mas mahalaga ay ang dahilan kung bakit kita hinahanap bago pa mangyari ang aksidenteng ito." Kinuha ni Elian ang isang makapal at kulay brown na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag sa kandungan ni Maris. "Ano ito?" tanong ni Maris habang hinahawakan ang magaspang na ibabaw ng folder. "Iyan ang mga dokumentong iniwan ni Danica Reyes.
Bulong ni Elian, lumapit pa siya ng kaunti upang matiyak na walang makakarinig sa kanila sa labas. Danica was a brilliant law student. Bago siya pumanaw sa isang kahina-hinalang aksidente 2 taon na ang nakalilipas, lihim siya nag-iimbestiga sa mga transaksyon ng kumpanya ng tatay mo at ng pamilya Alcantara. Ipinagkatiwala niya sa akin ang folder na ito bago siya nawala. Dahan-dahang binuksan ni Maris ang folder gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang unang tumambad sa kanya ay ang isang kopya ng kasunduan sa paglilipat ng mga share ng kanyang ama, si Don Manuel Valdez, patungo sa pangalan ni Renzo Alcantara. Ang petsa ng dokumento ay 2 linggo bago namatay ang kanyang ama, mga araw kung kailan ang kanyang ama ay nasa loob na ng intensive care unit, walang malay at hindi man lang kayang humawak ng panulat. Tingnan mo ang pirma sa ilalim, Maris. Sabi ni Elian habang tinuturo ang bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ng kanyang ama gamit ang kanyang hintuturo. That's not your father's stroke. The angle of the ink, the curve of the letters, it's a forgery. Renzo hired a professional to copy your father's handwriting while he was dying. Tinitigan ni Maris ang pirma sa papel. Ang bawat kurba ng panulat ay parang isang patalim na sumasaksak sa kanyang alaala. Naalala niya ang kanyang ama na kahit sa huling sandali ng buhay nito ay walang ibang inisip kundi ang kanyang kaligtasan at kinabukasan. At si Renzo ang lalaking niyakap niya gabi-gabi ang lalaking nang akong magtatanggol sa kanya ang siya palang pumatay sa huling habilin ng kanyang ama. Ang tuyong tinta sa papel ay tila sumisigaw ng kawalang hustisya. Sa unang pagkakataon, walang luhang kumatak mula sa mga mata ni Maris. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding galit na dahan-dahang nagpapatigas sa kanyang buong pagkatao. Hindi na ako iiyak, Elian. Bulong ni Maris ang kanyang boses ay naging malamig at matalim gaya ng yelo. Lalaban ako. Ang maranyang pinto ng mansyon ng mga Alcantara ay dahan-dahang bumukas. Walang bakas ng takot o luha sa mukha ni Maris, habang mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak na si Nika. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid taliwas sa kanyang nakaraang pag-alis kung kailan siya ay dugo ang puso at basang-basa ng ulan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na sahig ay puno ng bagong lakas na hindi pa nila kailanman nakikita sa kanya. Sa malawak na sala nakaupo sina Doña Corazon at Bianca, habang may hawak ng mga katalogo ng mga mamahaling kasangkapan para sa nakaplanong pagbabago ng bahay. Agad na natigil ang kanilang tawanan nang makita ang pagpasok ni Maris. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Bianca na agad na tumayo mula sa malambot na sofa at ipinakita ang kanyang matinding pagkairita. "Akala ko ba pinalayas ka na ng pamilyang ito? At bakit ganyan ka makatingin? Parang hindi ikaw ang nakaluhod sa ulan kagabi habang nagmamakaawa." Tumingin si Maris sa kanila nang walang kahit anong emosyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses kapag nagsalita siya ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat na nagpatahimik sa buong silid. "Dito pa rin nakatira ang anak ko, Bianca. At habang hindi ko pa pinapirmahan ang mga papel na iniwan ni Renzo, ako pa rin ang legal na asawa at ang reyna ng bahay na ito. Kaya wag mo akong tatanungin kung bakit ako narito sa sarili kong pamamaha." "Aba, lumalaban ka na ngayon?" Galit na singhal ni Doña Corazon. Itinapon ang hawak na katalogo sa lamesa na lumika ng ingay sa tahimik na sala. "Huwag mong ipagmalaki ang pagiging asawa mo. Simula ngayon, wala ka ng karapatan sa master bedroom. Lumipat ka sa kwarto ng mga katulan sa likod, malapit sa kusina. Doon ka nababagay, Maris." "Walang problema." Mabilis at walang pag-aalinlangang sagot ni Maris. Natigilan si Bianca at si Doña Corazon sa kanyang mabilis na pagsang-ayon. Inasahan nilang iiyak si Maris magmamakaawa o gagawa ng eksena tulad ng dati upang mapanatili ang kanyang marangyang silid. Ngunit ang malamig na katahimikan at ang kawalan ng takot ni Maris ay tila isang matatag na pader na hindi nila kayang tibagin. Ang kwarto ng mga katulong sa dulo ng pasilyo ay maliit, madilim at may amoy ng lumang kahoy. Inilagay ni Maris ang kanilang maliit na maleta sa tabi ng lumang kama. Nang makatulog na si Nika, dahil sa pagod na upo si Maris sa tabi nito, binabantayan ang bawat mahinang paghinga ng kanyang anak habang pinapakalma ang sariling puso. Sa kalagitnaan ng gabi,
Nang mamatay na ang lahat ng ilaw sa mansyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang nililikang ingay. Pumasok si Nanay Rosa, ang matandang kasambahay, may hawak na isang mainit na mangkok ng aros kaldo na bagong luto. Ang mabangong amoy ng luya at bawang ay pumuno sa malamig na silid. "Kumain ka muna, Maris?" Bulong ng matanda habang hinahaplos ang likod ni Maris ng may pagmamahal. "Alam ko mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, ngunit huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kailangan ka ni Nika." "Salamat, Nanay Rosa," sagot ni Maris, naramdaman ang tunay na init sa kanyang puso habang hinahawakan ang kulubot na kamay ng matanda. "Salamat sa hindi pag-iwan sa amin." Na muling tumahimik ang buong mansyon, lumabas si Maris sa kanyang kwarto. Gamit ang madilim na pasilyo, tinango niya ang study room ni Renzo. Alam niyang nandoon ang mga orihinal na kasunduan ng kumpanya at ang mga papeles ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Habang hinahanap ang susi sa ilalim ng desk, may nakapa siyang kakaiba sa ilalim ng makapal na carpet malapit sa gilid ng pader. Isang duplicate key na may nakasulat na maliit na letrang D sa gilid nito. Hindi ito pagmamay-ari ni Renzo. Kinuha niya ito at itinago sa kanyang bulsa bago ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Gamit ang susi ni Renzo na nakuha niya habang tulog ito, binuksan niya ang cabinet ng mga dokumento. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepo at sinimulang kuhanan ng larawan ng mga resibo at dokumento ng maling paggamit ng pondo ng kumpanya. Inilagay din niya ang isang flash drive sa laptop ni Renzo upang kopyahin ang mga file na itinuro ni Elian. Nasa kalagitnaan si Maris ng pagkopya nang biglang marinit ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos mula sa labas ng pasilyo. Si Renzo iyon, pabalik mula sa kanyang pakikipag-inuman sa mga kaibigan. Nataranta si Maris. Mabilis niyang tinanggal ang flash drive mula sa laptop, ngunit huli na upang lumabas sa pinto ng silid, walang ibang mapagpipilian. Sumingit siya sa pagitan ng makapal na kortina sa tabi ng binta, at pinipilit nang wag gumawa ng anumang ingay. Bumukas ang pinto ng study room. Pumasok si Renzo na pasuray-suray binuksan ng ilaw sa tapat ng kanyang desk at dumiretso sa kanyang upuan. Huminto siya malapit sa laptop, tumingin sa paligid na tila may nararamdamang kakaiba sa loob ng silid. Nakatayo si Maris. Sa likod ng kortina, halos marinig ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Ang kanyang hininga ay pinigil niya ng buong lakas sa likod ng makapal na tela, habang ang kamay ni Renzo ay dahan-dahang gumagalaw patuo sa gilid ng kortina upang tingnan kung may nagtatago roon. "Napakaganda talaga ng lokasyon ng lumang bahay ng tatay mo, Corazon," sabi ni Tia Beth habang dahan-dahang sumisipsip ng tsaa mula sa mamahaling baso na porselana. "Kung ibebenta natin yan ngayon, malaking halaga ang makukuha natin mula sa mga developer. At saka, bakit mo pahahayaan si Maris na manirahan doon kasama ang kanyang anak balang araw? Wala naman silang karapatan doon." Tumawa na mahina si Doña Corazon bago lumingon sa may kusina kung saan abala si Maris sa paglilinis ng mga kasangkapan. "Huwag kang mag-alala, Beth. Hawak ni Renzo ang lahat ng dokumento ng ari-ariya ng mga Valdez. Isang pirma na lang ang babaeng yan sa divorce papers, wala na silang matitira, kahit isang duling na sentimo." "Maris," sigaw ni Doña Corazon, ang kanyang boses ay muling pumuno sa sala ng may utos. "Talhan mo kami ng karagdagang mainit na tubig dito, at dalian mo baka lumamig ang tsaa ni Beth." Pumasok si Maris sa sala, dala ang mainit na takure. Tiniis niya ang mga mapanghamong tingin ni Tia Beth na tila tinatrato siyang isang hamak na alila sa bahay na itinayo ng sarili niyang ama. Ibinalik niya ang kanyang kalmado at tahimik na mukha. Ngunit sa kanyang isip ay dahan-dahang nabubuo ang isang plano. Bumaba si Bianca mula sa malaking hagdanan, suot ang isang mamahaling sutla na damit at ang kwintas na perlas na pagmamay-ari ng yumao ng ina ni Maris. Naupo siya sa tabi ni Doña Corazon at itinuro ang kanyang sapatos na may kaunting dumi ng putik sa gilid. "Maris, pakilinis nga itong sapatos ko," utos ni Bianca na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. "I have a high society tea party this afternoon, kasama ang mga kaibigan ko mula sa Forbes Park. Gusto ko makitang kumikinang yan bago sila dumating dito. Baka kasi hindi ka sanay sa mga branded na sapatos
Dahan-dahan lang. Baka masira mo. Hindi sumagot si Maris. Lumapit siya, kinuha ang sapatos ng tahimik at dinala ito sa kusina. Ngunit bago magsimula ang party, may ginawa si Maris. Alam niyang nakalatag sa mesa sa pasilyo ang folder na naglalaman ng mga kontrata at numero ng mga supplier ng pagkain para sa party ni Bianca. Mabilis ngunit maingat. Napinalitan ni Maris ang mga numero ng catering supplier sa folder. Pinalitan niya ito ng numero ng isang mumurahing supplier na nagbebenta ng mga expired at mababang klase ng pagkain na madalas gamitin sa mga maliliit na bangkete sa labas ng lungsod. Dumating ang hapon. Ang mga mararangyang kaibigan ni Bianca ay nagtipon sa hardin ng mansyon. Lahat ay nakasuot na magagarang damit. Ngunit nang ihain ang pagkain, nagulat ang lahat nang makitang ang dinala ay hindi ang mamahaling pagkaing pranses na in-order ni Bianca, kundi mga mumurahing kahon ng pagkaing may masamang amoy at may mga langaw na lumilipad sa paligid nito dahil sa maling pagkakadeliver ng supplier. "What is this, Bianca?" Tanong lang isa sa kanyang mga kaibigan habang tinatakpan ng ilong gamit ang mamahaling panyo. "Are you serving us cheap and spoiled food? Is this how an Alcantara treats their guests? Napakabaho naman ito." Namula sa matinding hiya at galit si Bianca. Nagsisigaw siya habang sinisisi ang mga utusan at ang catering company na hindi niya alam na pinalitan ni Maris ang numero ng telepo sa kanyang folder. Mula sa banyo sa ikalawang palapag, nakatayo si Maris sa harap ng malaking salamin. Narinig niya ang matitinis na sigaw ng galit at pagkabigo ni Bianca mula sa hardin sa ibaba. Isang maikli, ngunit matalim ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang unang maliit na tagumpay. Ang patunay na hindi na siya ang dating Maris na madaling apihin ng kahit na sino sa pamilyang ito. Habang nagkakagulo ang lahat sa ibaba, narinig ni Maris na tumunog ang telepono ni Bianca na naiwan sa mesa sa pasilyo. Dahil walang tao sa paligid, lumapit siya at sinagot ang tawag. Isang boses ng lalaki mula sa isang pribadong klinika ang nagsalita sa kabilang linya. "Miss Sarmiento, kailangan nating mag-usap tungkol sa iyong pregnancy test report. May nakita kaming seryosong problema na kailangang malaman ni Mr. Alcantara." Bago pa man makapagsalita si Maris upang magtanong, mabilis na pumasok si Bianca mula sa pinto ng balkona. Hinablot niya ang telepono mula sa kamay ni Maris na may kasamang matinding kaba at takot sa kanyang mga mata. Mabilis siyang pumasok sa kanyang kwarto at marahas na isinara ang pinto upang mag-isa sa loob. Bago pa man makapag-isip si Maris tungkol sa misteryosong tawag na iyon, isang malakas at masakit na hawak sa kanyang braso ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Si Renzo iyon, may galit na muka habang nakatingin sa kanyang mga mata. "Maris, huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga ginagawa mo sa bahay na ito." Bulong ni Renzo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta habang mas hinigpitan ang hawak sa kanyang braso na nagdulot ng sakit sa kanyang balat. "Pirmahan mo na ang divorce papers na ibinigay ko sa'yo. Kung hindi, gagamitin ko ang lahat ng pera at koneksyon ko upang makuha ang custody ni Nika at hinding-hindi mo na muling makikita ang anak mo kahit sa iyong mga panaginip." Sa isang maliit at tahimik na kainan sa labas ng lungsod, malayo sa mapanghusga at mapang-aping mga mata ng pamilya Alcantara, magkasamang nakaupo sina Maris at Attorney Elian Robles. Ang liwanag ng papalubog na araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng cafe, nagbibigay ng kaunting init sa malamig na hangin ng hapon. Inilapag ni Maris ang kanyang bagong nakuhang impormasyon sa mesa. "Elian, narinig ko ang tawag sa telepono ni Bianca kagabi. May binanggit ang isang lalaki tungkol sa kanyang pregnancy test report. Natatakot si Bianca, halos manginig ang kamay niya nang hablutin ang cellphone mula sa akin." Tumango si Elian. Ang kanyang muka ay seryoso habang binubuksan ang kanyang sariling laptop. "Inasahan ko na yan, Maris. May nakuha akong impormasyon mula sa aking mga kontak sa isang pribadong klinika sa Maynila. Ayan sa kanilang opisyal na record, walang pang-alang Bianca Sarmiento ang nakarehistro na buntis sa kanilang pasilidad. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ipinapakita nila kay Renzo." Nakahinga ng malalim si Maris. Ngunit kasabay nito ang pagbabalik ng matinding sakit sa kanyang alaala. Kung buhay pa si Papa, kung hindi ko pinagkatiwalaan si Renzo, hindi sana nangyayari ang lahat ng ito.
Naalala ko nung bata pa ako kapag may sakit ako, palaging nagluluwalhati si Papa sa pag-aalaga sa akin. Sinabi niya na walang sinumang lalaki ang hahayaan niyang manakit sa akin. Habang nagsasalita ang mga luha ay dahan-dahang pumatak mula sa mga mata ni Maris. Lumambot ang dati matigas niyang ekspresyon, ipinapakita ang sugat ng isang anak na nangungulila sa proteksyon ng ama. Kinuha ni Elian ang kanyang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang iniabot kay Maris. Huwag kang mag-alala, Maris. Nandito ako ngayon. Hindi ko hahayo ang masira ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. At higit sa lahat, hindi ko hahayo ang saktan ka pa nila. Nang iabot ni Elian ang panyo, dahan-dahang napaatras ang manggas ng damit ni Maris dahil sa kanyang pagkilos. Doon ay nakita ni Elian ang maitim at kulay lilang pasa sa kanyang braso, ang malinaw na marka ng marahas na pagkahahawak ni Renzo kagabi. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Elian, naging matalim at puno ng galit ang kanyang mga mata habang dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Maris nang may matinding pag-iingat upang hindi ito masaktan. Ginawa ba ito ni Renzo sa'yo? Sinubukan niya akong takutin tungkol sa custody ni Nika. Sagot ni Maris, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit pinilit niyang patatagin ang kanyang sarili. Gusto niya akong pirmahan ang divorce papers bago malaman ng lahat ang tungkol sa mga peking dokumento ng kumpanya. Ipanunumpa ko sa iyo, Maris. Bulong ni Elian, ang kanyang boses ay puno ng emosyon at matatag na pangako habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Pagbabayarin ko si Renzo sa bawat pasa na ibinigay niya sa iyo. Hindi ka na nag-iisa ngayon sa labang ito. Ipinakita ni Elian ang isang listahan ng mga bank transfer mula sa opisyal na pondo ng kumpanya ng mga Alcantara. May isang malaking halaga ng pera, halos 500,000 piso ang inilipat mula sa pondo ng kumpanya patungo sa personal na account ng isang nagnaalang Dr. Jose San Diego. Siya ang doktor na pumirma sa pregnancy certificate ni Bianca. Kailangan nating patunayan na ang perang ito ay suhol upang gumawa ng peking sertipiko. Habang nag-uusap ang dalawa sa loob ng tahimik na kainan, isang itim na kotse ang nakaparada sa tapat ng kalsada sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Sa loob ng kotse, isang lalaki na may hawak na kamera na may mahabang lens ang lihim na nakatutok sa binta na kung saan nakaupo sina Maris at Elian. Dahan-dahang pinindot ng lalaki ang kanyang camera ng ilang beses. Ang mahinang tunog ng mekanismo ng camera sa loob ng kotse ay hindi narinig ng sinuman sa labas. Nuit nakuha nito ang mga malalapit na larawan kung saan hawak ni Elian ang kamay ni Maris habang pinupunasan ng babae ang kanyang mga luha. Perfect, bulong ng lalaki sa loob ng kotse habang pinapanood ang mga larawan sa maliit na screen ng kanyang camera. Matutuwa si Bianca kapag nakita ito. May ebidensya na kami ng pangangaliwa mo, Maris. Pagkabukas pa lamang ni Maris ng malaking pinto ng mansyon, sinalubong agad siya ng tunog ng malakas na iyak ni Nika na nagmumula sa ikalawang palapag. Mabilis na tumakbo si Maris, pataas ng hagdanan, ang kanyang puso ay kumakaba ng napakabilis dahil sa matinding kaba at pag-aalala para sa kanyang anak. Sa tapat ng kwarto ni Nika, nakita niya ang dalawang utusan na pinamumunuan ni Tia Beth habang mabilis na inilalagay ang mga damit, laruan at libro ng bata sa loob ng malalaking kahon. Nakahawak si Nika sa gilid ng pinto, nanginginig sa takot habang walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Mommy, ayoko pong sumama sa kanila. I don't want to go to boarding school. Please, Mommy, huwag mo akong ipamigay. Sigaw ni Nika habang tumatakbo patungo kay Maris at mahigpit na yumakap sa kanyang binti, nagtatago sa likod ng kanyang ina. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Maris, ang kanyang boses ay malamig at puno ng nagbabantang galit habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Tia Beth. Lumabas si Doña Corazon mula sa dulo ng pasilyo. May hawak na opisyal na dokumento ng enrollment mula sa isang boarding school sa Baguio, malayo sa Maynila. Ito ang pinakamabuti para kay Nika, sabi ni Doña Corazon nang walang pakialam habang nakataas ang kanyang kilay sa pagmamayabang. She needs proper discipline na hindi mo maibibigay sa kanya. At saka mas mabuti na nandoon siya habang inaayos namin ni Renzo ang kasal ni na Bianca dito sa mansyon. Hindi namin kailangan ng batang sakitin dito sa bahay
na magdadala lamang ng malas. Naramdaman ni Maris ang isang matinding galit na biglang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Tapos na ang panahon ng kanyang pagtitiis. Hindi na niya hahayaan na kahit sino ang humipo sa kanyang anak. Pumunta si Maris sa tapat ni Doña Corazon. Sa isang mabilis na pagkilos, pinalagpak niya ang kanyang kamay sa lamesa sa pasilyo na nagdulot ng malakas na tunog na yuman sa mga mamahaling vase sa paligid. Dahil sa matinding gulat ang baso ng juice na hawak ni Tia Beth ay nabitiwan ito at bumagsak sa semento na basag sa maliliit na piraso na nagkalat sa kanilang mga paa. Huwag na huwag mong susubukang ilayo ang anak ko sa akin. Sigaw ni Maris, ang kanyang boses ay parang kulog na yumanig sa buong mansyon na nagpatahimik maging sa mga utusan. Subuin na ninyong hawakan muli ang mga gamit ni Nika at ipapangako ko sa inyo na hindi ninyo magugustuhan ang susunod na gagawin ko sa pamilyang ito. Natigilan si Doña Corazon at si Tia Beth. Hindi sila makapaniwala na ang dating Maris na mahinhin-mahiyain at laging umiiyak ay kayang sumigaw ng ganon kalakas at may ganon katapang na mukha. At ipapaalala ko sa inyo, Doña Corazon, sabi ni Maris habang lumalapit sa mukha ng matanda, ang kanyang mga mata ay parang apoy na handang tumupok sa sinumang haharang. Ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan ninyo ngayon, ay nakapangalan pa rin sa trust fund ng aking ama si Don Manuel Valdez. Isagsalita ko lamang sa bangko at maaari ko kayong palayasin dito anumang oras. Lumabas si Renzo mula sa kanyang study room dahil sa ingay sa pasilyo. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ni Don Manuel Valdez at ang tungkol sa trust fund, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nawalan siya ng kulay sa pisingi, tila may natatagong matinding takot sa kanyang mga mata na agad na napansin ni Maris. Maris, mag-usap tayo ng maayos. Huwag mo idaan sa ganyan ang mga bagay-bagay. Nanginginig na sabi ni Renzo na hindi magawang tignan ng diretso si Maris. Lumuhod si Maris sa tapat ni Nika, mahigpit na niyakap ang kanyang anak habang pinapatahimik ito at hinahaplos ang buhok ng bata. Tumayo siya, hinarap muli si Doña Corazon na nanginginig sa galit dahil sa pagkapahiya sa harap ng mga utusan. Wala na tayong dapat pag-usuapan, Renzo, sabi ni Maris habang hawak ang kamay ng anak. Kung ganyan ka katapang, Maris, sigaw ni Doña Corazon habang tinuturo ang basag na baso sa sahig, gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Lalabanan kita, ipapapulis kita. Sa kasong trespassing dito sa mansyon ko, wala kang karapatan dito dahil pinalayas ka na namin ni Renzo. Pumasok ka, Renzo. Kailangan nating mag-usap na dalawa lamang, sabi ni Maris habang binubuksan ang pinto ng study room ng kanyang ama na ngayoy ginagamit ni Renzo. Sumunod si Renzo nang walang kibo. Ang kanyang muka ay puno pa rin ng kaba habang dahan-dahang isinasara ang pinto upang walang sinumang makarinig sa labas. Naupo si Maris sa tapat ng malaking desk. Ang kanyang mga pagkilos ay napaka-elegante at puno ng tiwala sa sarili, isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Renzo sa kanya. Anong kailangan mo, Maris? Tanong ni Renzo. Pinilit na patatagin ang kanyang boses kahit halatang nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Huwag mong akalain na matatakot mo kami sa mga sinasabi mo tungkol sa trust fund ng tatay mo. Hawak ko ang pirma niya sa paglilipat ng ari-arian. Numiti ng bahagya si Maris bago inilabas mula sa kanyang bag ang ilang piraso ng papel na naglalaman ng mga auditing records. Inilapag niya ito sa tapat ni Renzo. Kilala mo ba ang mga dokumentong ito, Renzo? Tanong ni Maris, dahan-dahan tinapik ang papel gamit ang kanyang daliri. Ito ang auditing report ng Valdez Enterprises para sa huling 2 taon. May nawawalang 50 milyong piso sa pondo ng kumpanya. At ayon sa mga transaksiyong ito, ang pera ay inilipat sa isang offshore account sa Cayman Islands sa ilalim ng iyong personal na pangalan. Namilog ang mga mata ni Renzo sa matinding gulat at takot. Agad siyang tumayo mula sa kanyang upuan at sinubukang agawin ang mga papel mula sa kamay ni Maris. Akin na yan! Sigaw ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng galit at takot. Ngunit naging mas mabilis si Maris. Agad niyang kinuha ang mga papel at ibinalik sa loob ng kanyang bag bago pa man ito mahawakan ni Renzo. Huwag kang mag-alala, Renzo. Kopya lamang ito ng mga orihinal na dokumento.
Ang mga tunay na papel ay ligtas na nakatabi sa isang lugar na hindi mo kailanmang mahanap kahit baliktarin mo pa ang buong mundo. Dahan-dahang inayos ni Maris ang collar ng kanyang damit habang nakatitig ng diretsyo sa matatakuting mga mata ni Renzo. May alok ako sa iyo, Renzo. Maari kong itago ang mga dokumentong ito sa ngayon at hindi muna ipadala sa mga board members at sa mga legal na otoridad. Anong kapalit ng katahimikan mo? Tanong ni Renzo na halos mawalan ng boses dahil sa matinding takot na makulong at mawala ang kanyang marangyang buhay na ninakaw lamang niya. Una, hinding-hindi mo nasusubukan na ilayo si Nika sa akin o ipadala siya sa kung saang paaralan. Pangalawa, mananatili kaming dalawa ng anak ko dito sa mansyong ito nang walang anumang istorbo mula sa iyo, sa bago mong asawa o sa nanay mo. At pangatlo, wag na wag mong susubukan na ibenta ang lumang bahay ng aking tatay sa Tagaytay. Tumingin si Renzo sa kanya nang may halong galit at matinding pag-aalala. Hindi ko pwedeng hindi ibenta ang bahay sa Tagaytay, Maris. Kailangan ko ng pera ngayon din. Naloko ako sa pamumuhunan ko sa Singapore. May nag-udyok sa akin na gawin yon. Hindi ko gustong mawala ang pera ng kumpanya. Napakunot ang no ni Maris sa kanyang narinig. May nag-udyok sa kanya? Sino ang tunay na mastermind sa likod ng maling pamumuhunan ni Renzo na naging dahilan ng pagkawala ng pera ng kanilang kumpanya? Wala akong pakialam sa mga dahilan mo, Renzo. Malamig na sabi ni Maris habang tumatayo at lumalakad patungo sa pinto. Yan ang kasunduan natin. Isang maling pagkilos mo o ng pamilya mo at ipapangako ko sa iyo na ang susunod mong tulugan ay ang malamig na semento ng kulungan. Habang hawak ni Maris ang hawakan ng pinto upang lumabas, hindi niya napansin na sa labas ng study room nakatayo si Bianca sa dilim ng pasilyo. Narinig ni Bianca ang buong pag-uusap mula sa maliit na siwang ng pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at takot na baka mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapang yaman bago pa man siya maikasal kay Renzo. Mabilis na humakbang si Bianca paatras. Ang tunog ng kanyang mabilis na pag-alis ay dahan-dahang nawala sa dulo ng madilim na pasilyo habang nag-iisip ng isang napakasamang plano upang tuluyang sirain si Maris bago pa sila mabunyag ng kanyang mga hawak na ebidensya. Kinabukasan ng umaga, pumuno ang sigaw ni Bianca sa buong mansyon ng mga Alcantara. Nawawala ang aking diamond ring. Ang 2 milyong pisong singsing na ibinigay sa akin ni Renzo. Mabilis na bumaba si Doña Corazon mula sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag habang si Renzo naman ay lumabas mula sa study room na may magkasalubong na kilay. Si Bianca ay umiiyak ng malakas habang itinuturo si Maris na kasalukuyang nag-aayos ng simpleng almusal para sa kanyang anak na si Nika sa hapagkainan. Siya lang ang pumapasok sa kwarto ko. Sigaw ni Bianca habang itinuturo si Maris gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Sinabi niya sa akin kagabi na gagawin niya ang lahat para sirain ang buhay natin. Renzo, ipahanap mo ang bag niya sa kwarto ng mga katulo. Tigilan mo yan, Bianca. Malamig na sabi ni Maris habang hinahawakan ang kamay ng natatakot na si Nika. Wala akong kinukuha sa'yo o sa kahit kanino sa bahay na ito. Kapkapan ang mga gamit ng babaeng yan. Utos ni Doña Corazon sa 2 kasambahay na napilitang sumunod dahil sa takot na matanggal sa trabaho. Kinaladkad ng 2 kasambahay ang lumang bag ni Maris mula sa kwarto ng mga katulong patungo sa sala. Nang ibuhos nila ang nilalaman ng bag sa ibabaw ng malaking mesang kahoy, mabilis na nahulog ang isang maliit na kulay pulang kahon na gawa sa pelus. Nang buksan ito ni Doña Corazon, dun ay nakalapag ang kumikinang na singsing na may malaking diamante. Aha, sabi ko na nga ba? Galit na sigaw ni Doña Corazon habang pinalagpak ang kanyang kamay sa mesa. Magnanahaw ka talaga, Maris. Hindi ka na naawa sa pamilyang ito, Renzo. Tumawag ka ng pulis. Ipaggawa mo ang huling arrest sa kanya. Bago pa man makakuha ng telpono si Renzo, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Attorney Elian Robles kasama ang 2 opisyal ng pulis, siya mula sa lungsod. Huwag muna kayong tumawag ng pulis, Doña Corazon. Ang boses ni Elian ay nangingibabaw sa buong sala, matatag, malamig at puno ng awtoridad. Dahil kami mismo ang nagdala ng mga pulis dito upang imbestigahan ang isang krimen. Anong ginagawa ng lalaking ito rito?
Galit na tanong ni Renzo humakbang pasulong upang harangan si Elian. Ito ay pribadong usapin ng pamilya Alcantara. Wala kang karapatang pumasok dito. Inilabas ni Elian ang isang maliit na kulay itim na USB drive mula sa kanyang coat pocket. Tumingin siya sa may kusina kung saan nakatayo si Nanay Rosa. Ang matandang kasambahay ay mabilis at lihim na kumindat kay Maris habang nakatayo sa gilid bago muling ibinalik ang kanyang mukha sa pagiging malungkot upang hindi mapansin ng iba. Mayroon kaming ebidensya mula sa nakatagong security camera na inilagay sa pasilyo sa tulong ng isang saksi, sabi ni Elian habang ikinokonect ang USB drive sa malaking telebisyon sa sala. Bumukas ang screen ng telebisyon. Malinaw na ipinakita sa video ang nangyari kaninang madaling araw. Pumasok si Bianca sa kwarto ng mga katulong habang tulog si Maris at lihim na isinilid ang pulang kahon ng singsing sa loob ng lumang bag ni Maris bago mabilis na lumabas nang walang sinumang nakakakita. Lahat ay natigilan sa buong sala. Nawala ng kulay ang muka ni Bianca. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang napapatingin kay Renzo na ngayoy nakatitig sa kanya nang may matinding galit at kawalan ng tiwala. Ito ay kasong incriminating an innocent person, malamig na sabi ni Elian habang nakatingin ng diretso kay Bianca. Maaari ka naming kasuhan na yun din, Ms. Sarmiento, at ang parusa rito ay kulungan. Bianca? Bulong ni Renzo. Ang kanyang boses ay naging napakalalim at puno ng malaking pagdududa. Lumapit si Bianca kay Renzo. Hawak ang braso nito habang umiiyak at nagmamakaawa. Renzo, listen to me. Ginawa ko lang yun kasi natatakot ako na agawin ka niya sa akin. Natatakot ako para sa kaligtasan ng baby natin. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi naniwala si Renzo sa kanyang mga luha. Marahas niyang hinawakan ang dalawang kamay ni Bianca, itinaas ito sa tapat ng kanilang mga mukha, at tinitigan ang babae ng diretso sa kanyang nanginginig at natatakot na mga mata. Bianca? Malamig at matalim na tanong ni Renzo habang higpit na hawak ang kanyang mga kamay na nagdudulot ng panginginig sa buong katawan ng babae. Ano pa ang mga ibinubunag mong kasinungalingan sa akin? Ano pa ang itinatago mo? Sa isang tahimik na bahay bakasyunan sa Tagaytay, kung saan ang malamig na simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng mga pine trees, dahan-dahang pumasok sina Maris at Attorney Elian Robles. Ang lumang bahay na gawa sa kahoy at malalaking bato ay ang paboritong lugar ng yumao niyang ama si Don Manuel Valdez tuwing gusto nitong makatagpo ng kapayapaan. Matagal ko nang hindi nabibisita ang lugar na ito. Bulong ni Maris habang hinahawakan ang maalikabok na wooden banister ng hagdanan. Dito ako dinadala ni Papa kapag gusto niya magpahinga mula sa gulo ng kumpanya sa Maynila. Dito ko naramdaman ang pinakamasayang mga sandali ng aking kabataan. Dito itinago ng tatay mo ang totoong vault, Maris, sabi ni Elian, habang inilalabas ang maliit na susi na may nakaukit na letrang D. Ang duplicate key na nahanap ni Maris sa ilalim ng carpet sa study room ni Renzo. Ang susi na to na nahanap mo, pagmamay-ari ito ng dating sekretarya ng tatay mo na si Danica. Lihim niyang itinago rito ang orihinal na habilin bago siya nawala. Pumasok sila sa lumang silid-aklatan ng kanyang ama sa ikalawang palapag. Sa likod ng isang malaking cabinet ng mga lumang libro, may isang maliit na bakal na pinto na nakatago sa loob ng pader. Ginamit ni Elian ang susi upang buksan ang vault. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng vault. Sa loob, nakalagay ang isang kulay gintong envelope na may opisyal na selyo ng notaryo pampubliko. Binuksan ni Maris ang envelope gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng kaginhawaan at matinding pag-asa. Ang orihinal na huling habilin at testament ni Don Manuel Valdez ay malinaw na nagsasaad ang lahat ng shares ng kumpanya, ang mansyon sa Quezon City at ang mga ari-arian sa probinsya ay exclusive na ipinamamana lamang kay Maris Valdez at sa kanyang anak na si Nica. Ang anumang kasunduan o paglilipat ng ari-arian sa pagitan ni Renzo at ng kumpanya ay mawawalan ng bisa sa oras na matuklasan ng anumang patunay ng fraud o pamimeke.
Lumabas sina Maris at Elian sa malawak na balkonahe ng bahay na nakatutok sa magandang tanawin ng Bulkang Taal. Ang liwanag ng maagang umaga ay dahan-dahang pumapalit sa kadiliman ng gabi, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Inabot ni Elian ang isang tasa ng mainit na kape kay Maris. Naupo sila sa lumang maderang bangko habang pinapanood ang pagsikat ng araw. Salamat, Elian. Bulong ni Maris habang nakatitig sa umuusok na kape sa kanyang mga kamay. Kung wala ka baka, nakaluhod pa rin ako sa dumi at nagdurusa sa kamay ng mga alkantara. Tumingin si Elian sa kanya nang may matinding pagpapahalaga at katapatan sa kanyang mga mata. Hindi mo kailanman kailangang magpasalamat sa akin, Maris. Ginagawa ko ito dahil naniniwala ako sa iyo at dahil matagal na kitang gustong protektahan. Simula pa nung mga araw na magkasama tayo sa universidad. Naramdaman ni Maris ang isang kakaibang init sa kanyang puso, isang damdamin na matagal nang pinatay ng kataksilan at pang-aabuso ni Renzo. Kasama ng huling habilin, may nahanap din si Maris na isang lumang sulat na isinulat ng kanyang ama ilang araw bago ito pumanaw. Binasa ito ni Maris na mahina. Maris, aking anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa tabi mo. Huwag kang magtitiwala sa pamilya Alcantara. Ngunit higit sa lahat, mag-ingat ka sa taong nagpupundo sa kanila sa likod ng mga kurtina. Isang tao na dating malapit na kasosyo ng ating pamilya. Napakunot ang no ni Maris sa kaning narinig. May mas malaking tao pa ba na nakatago sa likod ng mga krimen ng pamilya Alcantara? Habang nag-iisip si Maris, biglang tumunog ang telepon ni Elian sa ibabaw ng mesa. Ang hudyat ng bell sa telepono ay mabilis na nagpabalik sa kanila sa realidad ng kanilang laban sa Maynila. Sinagot ni Elian ang tawag. Si Nanay Rosa iyon mula sa mansyon sa Quezon City. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at kaba sa kabilang linya. Attorney Elian Maris, sigaw ng matandang kasambahay. Kailangan ninyong bumalik agad sa Maynila inian. Unsyo na ni Doña Corazon na bukas ng gabi nagaganapin ang grand engagement party ni Renzo at Bianca sa ballroom ng Manila Hotel. Isasabay na rin nila doon ang opisyal na pag-anunsyo ng permanenteng pag-upo ni Renzo bilang bagong CEO ng kumpanya ng tatay mo. Sa isang lihim na silid pagpupulong sa loob ng isang kilalang law firm sa Makati, pumasok si Maris, kasama si Attorney Elian Robles. Doon ay nakaupo ang 4 na pinakamalalaking board members at stockholders ng Valdez Enterprises, mga taong dating matalik na kaibigan at nakakasama ng kanyang yumao ng ama sa pagtataguyod ng kumpanya. Maris, sabi ng isa sa mga matatandang board member habang nakatitig sa kanya ng may pag-aalala. Matagal kaming nanahimik dahil inakala naming legal at maayos ang paglipat ng mga share ng kumpanya kay Renzo. Ngunit bakit mo kami ipinatawag dito sa ganitong oras? Inilapag ni Elian ang 2 mahalagang bagay sa ibabaw ng glass table. Ang orihinal na huling habilin ni Don Manuel Valdez at ang auditing report na nagpapakita ng 50 milyong pisong nawawala sa pondo ng kumpanya. Ito ang katotohanan. Sabi ni Maris, ang kanyang boses ay malinaw, matatag at puno ng natural na dignidad na matagal nang nawala sa kanya. Pinalabas ng pamilya Alcantara na pinalayas ko ang aking sarili at wala akong pakialam sa pamana ng tatay ko. Ngunit ang totoo ay pinakain nila ako ng kasinungalingan habang winawaldas ang kumpanyang pinaghirapan ng aking pamilya. Nang makita ng mga board members ang malinaw na ebidensya ng peking pirma at ang patunay ng pagnanahaw ni Renzo sa pondo, galit na pinalagpak ng pinakamatandang stockholder ang kanyang kamay sa mesa na nagdulot ng malakas na tunog sa silid. Hindi natin hahayaan na makuha ng isang magnanakaw ang kumpanyang itinayo ni Manuel? Galit na sabi ng matanda. Bukas sa engagement party kami mismo ang tatayo sa tabi mo, Maris. Ipapakita natin sa buong lipunan kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng Valdez Enterprises. Bago matapos ang kanilang pulong, nakatanggap si Elia ng isang lihim na email mula sa isang hindi kilalang sender. Nang buksan niya ito sa kanyang laptop, naglalaman ito ng mga certified bank statements mula sa pambansang bangko na nagpapakita ng lahat ng lihim na offshore account ni Doña Corazon at Renzo. Sino ang nagpadala nito? Tanong ni Maris habang tinitingnan ang screen ng laptop. Isang insider mula sa bangko? Sagot ni Elian habang binabasa ang maikling mensahe sa ibaba.
Ang nakasulat sa note para ito sa katarungan ng kabutihan ni Don Manuel Valdez. May isang taong matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataong ito mula sa loob ng bangko. Dumating ang gabi ng okasyon. Sa loob ng isang marangyang suite sa Manila Hotel, naghahanda si Maris para sa pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang gown na gawa sa mamahaling isang damit na dating pagmamay-ari ng kanyang ina na sumisimbolo ng karangalan at lakas ng pamilya Valdez. Lumapit ang maliit na si Nika, suot ang kanyang malinis na puting damit. Dahan-dahang inayos ng maliit na kamay ng bata ang isang strand ng buhok ni Maris sa kanyang balikat habang nakatayo sa harap ng salamin. "Ang ganda-ganda mo, Mami!" Bulong ni Nika habang nakatitig sa salamin kasama ang kanyang ina. "Ikaw ang pinakamatapang na reyna sa buong mundo. Huwag ka nang matatakot sa kanila." Hinalikan ni Maris ang noo ng kanyang anak habang pinipigil ang luha ng kagalakan. "Para sa iyo ang lahat ng ito, anak. Hindi na tayo muling luluhod sa kahit kanino." Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay puno ng malalaking ilaw na kristal, mamahaling mga bulaklak, at ang pinakamalalaking tao sa mataas na lipunan. Sa loob, naroon sina Doña Corazon Renzo at Bianca na nakasuot ng napakagandang puting gown na kang-iti habang nakikipag-usap sa mga mamamahayag at kumuha ng mga larawan. Sa labas ng malaking dalawang pinto ng ballroom, nakatayo si Maris kasama si Attorney Elian at ang 4 na pangunahing board members ng kumpanya. Ang bawat hakbang ng kanyang mataas na sapatos sa makintab na sahig na gawa sa marmol ay nagpapatunay na handa na siyang bawiin ang lahat ng inagaw sa kanya. Huminga ng malalim si Maris. Tinignan si Elian na tumanggo sa kanya nang may buong tiwala at pagmamahal at dahan-dahang itinulak ng mga gwardiya ang 2 malalaking pinto ng ballroom upang pumasok sa gitna ng liwanag. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay puno ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga malalaking kristal na ilaw sa kisame. Ang mabangong amoy ng mga mamahaling bulaklak at mahahaling pabango ay pumuno sa buong silid. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Corazon na nakasusuot ng mamahaling gintong terno, may hawak na baso ng champagne, habang nakikipag-usap sa mga kilalang tao sa mataas na lipunan at sa mga mamamahayag. "Napakasuwerte ng pamilya Alcantara," sabi ng isang kilalang ginang sa lipunan habang nakatingin sa paligid. "Ang ganda ni Bianca at napakagaling ni Renzo sa pamamahala ng kumpanya ng mga Valdez." Itinaas ni Doña Corazon ang kanyang baso ng champagne nang may mapagmalaking ngiti sa kanyang mga labi. "Of course! Nararapat lamang sa pamilya namin ang pinakamabuti at ang pinakamataas na antas sa lipunan. Wala na ang mga taong nagpabigat at nagdala ng malas sa aming pamamaha." Sa tabi niya nakatayo si Bianca. Hawak ang braso ni Renzo habang kumukitang-kita ang kanyang mamahaling wedding ring sa mga litratistang walang tigil sa pagkuha ng larawan para sa mga pampublikong pahayagan. Umakyat si Renzo sa gitna ng malaking entablado. Kinuha niya ang mikropono habang ang lahat ng mga bisita sa ballroom ay dahan-dahang tumahimik at nakatutok ang pansin sa kanya. "Magandang gabi sa inyong lahat." Panimula ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at tiwala sa sarili. "Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang aming nalalapit na kasal ni Bianca. Nais ko ring ihayag sa inyong lahat na simula ngayong gabi, ako na ang opisyal at permanenteng Chief Executive Officer at Presidente ng Valdez Enterprises." Pumalakpak si Doña Corazon at si Bianca habang nakangiti sa harap ng mga bisita, naghihintay ng pagsang-ayon ng buong madla. Ngunit bago pa man magsimula ang palakpakan ng mga tao, biglang namatay ang mga pangunahing ilaw sa buong ballroom. Napasigaw ang ilang mga ginang sa gulat habang nagkaroon ng kaanting gulo sa madilim na silid. Sino ang gumalaw sa control board ng ilaw ng hotel sa eksaktong sandaling ito upang patayin ang liwanag? Biglang bumukas ang napakalaking LED screen sa likod ng entablado kung saan nakatayo si Renzo. Ang screen ay hindi nagpakita ng mga larawan ng engagement ni Renzo at Bianca, kundi isang malaking kopya ng auditing report na malinaw na nagpapakita ng nawawalang 50 milyong piso sa pondo ng kumpanya patungo sa isang lihim na offshore account. Bumukas ang malaking 2 pinto sa gitna ng ballroom
Isang maliwanag na ilaw mula sa spotlight ang nakatutok sa tapat ng pintuan. Doon ay nakatayo si Maris Valdez. Nakasuot siya ng eleganteng pulang gown na gawa sa mamahaling seda. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali sa itaas at ang kanyang muka ay puno ng walang kapantay na ganda, katatagan at dignidad. Sa kanyang gilid ay nakatayo si Attorney Elian Robles at ang 4 na pinakamalalaking board members ng kumpanya. Nang makita siya ng mga bisita at ng mga mamamahayag, nagkaroon ng matinding bulungan sa buong silid. Nawala ng kulay ang mukha ni Doña Corazon, habang si Bianca naman ay napahawak sa braso ni Renzo sa matinding gulat at takot. Dahan-dahang lumakad si Maris patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa ibabaw ng pulang carpet ay nagpapatunay ng kanyang tunay na kapangyarihan bilang tagapagmana. Umakyat siya sa entablado, huminto sa tapat ni Renzo at dahan-dahang kinuha ang mikropo mula sa nang-inginig na kamay ng lalaki. Tumingin si Maris ng diretso sa mga kamera at sa buong madla na nakatutok sa kanya sa loob ng tahimik na ballroom. Magandang gabi sa inyong lahat! Ang boses ni Maris ay nangingibabaw sa buong grand ballroom, malamig, matatag at puno ng walang kapantay na dignidad. Ang lalaking nakatayo sa tabi ko ay hindi ang bagong CEO ng Valdez Enterprises. Siya ay isang taong nagnakaw ng pera ng aming kumpanya at nagpake ng mga opisyal na dokumento ng aking yumaon ng ama. Maris, manahimik ka. Galit na sigaw ni Doña Corazon habang mabilis na humahakbang pasulong sa entablado. Mga gwardiya, ilabas ang babaeng yan sa pampublikong okasyong ito, ngunit pumagit na ang 4 na pangunahing board members ng kumpanya upang harangan si Doña Corazon. Manahimik ka, Corazon. Pakinggan natin ang tunay na tagapagmana ng kumpanya, sigaw ng pinakamatandang stockholder. Pinalitan sa malaking LED screen ang larawan ng auditing report patungo sa isang opisyal na record mula sa klinika. Kasabay nito, bumukas ang isang recorded video message ni Dr. Jose San Diego na nakuha ni Elian. Ako si Dr. Jose San Diego, sabi ng doktor sa video habang nakatitig sa kamera ng may pagsisisi. Nais kong ipahayag sa publiko na ang pregnancy certificate na ibinigay ko kay Miss Bianca Sarmiento ay gawa-gawa lamang. Binayaran niya ako ng 500,000 piso mula sa pondo ng Valdez Enterprises upang magsinungaling na siya ay buntis. Nagkaroon ng malaking gulo, sigawan at bulungan sa gitna ng buong madla. Ang mga mamamahayag ay walang tigil sa pagkuha ng mga larawan kay Bianca na ngayon napaluhod sa ibabaw ng entablado habang tinatakpan ang kanyang mukha sa matinding hiya at pagkabigo. Tumingin si Renzo kay Bianca, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit-gulat at kawalan ng paniniwala. Pinalabas mo akong tanga, Bianca. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo at sa anak na sinasabi mo. Lumapit si Attorney Elian Robles sa entablado kasama ang 3 opisyal ng pulisya mula sa lungsod. Inilabas ni Elian ang isang opisyal na dokumento mula sa hukuman. Renzo Alcantara, sabi ni Elian sa matatag na boses na narinig ng lahat. Meron kaming warrant of arrest laban sa iyo para sa kasong falsification of public documents, qualified theft, at embezzlement. Lumapit ang mga pulis kay Renzo. Dahan-dahang isinusuot ng pulis ang kulay pilak na metal na pusa sa kanyang 2 pulso. Tumingin si Renzo kay Maris habang nakatayo sa kanyang tapat. Maris, patawarin mo ako. Please, tulungan mo ako sa pagkakataong ito. Tinitigan siya ni Maris. Sa kanyang mga mata, wala nang natitirang galit o pagnanais na maghigante. Ang natitira na lamang ay isang matinding awa para sa lalaking minsang minahal niya. Nungit tuluyang sumira sa sarili niyang buhay dahil sa walang kapantay na kasakiman. Huli na ang lahat, Renzo, bulong ni Maris. Ang batas na ang bahalang humatol sa iyong mga ginawa. Sinubukan ni Bianca na tumakbo patungo sa gilid ng entablado upang tumakas sa mga mamamahayag. Ngunit 2 female police officers ang mabilis na humarang sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay para sa karagdagang investigasyon sa kasong panloloko. Nang makita ni Doña Corazon na nakapusa na ang kanyang anak na si Renzo at hinuhuli na rin si Bianca, nanginginig ang kanyang buong katawan.
Ang lahat ng kanyang pangarap na kapangyarihan, yaman at mataas na antas sa lipunan ay naglaho. Tulad ng usok sa loob lamang ng isang gabi. Nawala ng balanse si Doña Corazon. Bumagsak ang kanyang katawan sa ibabaw ng entablado, kasabay ng malakas na tunog ng pagkakakabit ng metal na pusa sa mga kamay ng kanyang anak na si Renzo. Sa mga sumunod na araw, matapos ang malaking iskandalo sa Manila Hotel, ang balita tungkol sa pamilya Alcantara ay naging pangunahing paksa sa lahat ng pahayagan at palabas sa telebisyon sa buong bansa. Ang karma na matagal nang inipon ng kanilang kasakiman ay tuluyan ng naningil. Sa labas ng marangyang mansyon sa Quezon City, 2 sheriff mula sa korte ang nakatayo kasama ang mga kinatawan ng bangko. Inilagay nila ang opisyal na notice of foreclosure sa malaking bakal na gate ng bahay. Dahil sa napakalaking utang ni Renzo at sa illegal na paggamit ng titulo ng lupa bilang piyansa sa kanyang maling pamumuhunan, binawi ng bangko ang buong mansyon. Si Doña Corazon na wala nang natitirang pera o kahit isang kaibigan sa mataas na lipunan ay napilitang lumabas ng bahay, dala lamang ang 2 maleta ng kanyang mga lumang damit. Walang sinuman sa kanyang mga dating kaibigan ang gustong tumulong sa kanya dahil sa iyan ng kanilang pamilya. Sa isang malayong probinsya sa Laguna, nahuli ng mga pulis si Bianca Sarmiento habang nagtatago sa isang maliit at lumang bahay kubo. Ang kanyang mga mamahaling damit at alahas ay naisang lanan niya sa mababang halaga upang makabili lamang ng pagkain. Ang dating pangarap niyang marangyang buhay bilang misis ng kumpanya ay nagtapos sa isang madilim na kulungan habang naghihintay ng hatol sa kasong panloloko at pamimeke. Sa loob ng pampublikong kulungan sa Maynila, nakaupo si Renzo sa likod ng makapal na salamin. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo at ang kanyang muka ay pumayat at nawalan ng sigla dahil sa matinding pagdurusa sa loob ng rehas. Sa kabilang side ng salamin, nakaupo si Maris, nakasuot ng simpleng damit ngunit may kapayapaan sa kanyang mga mata. Maris. Pagmamakaawa ni Renzo, habang itinatapat ang kanyang 2 kamay sa salamin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Maawa ka sa akin. Isipin mo si Nika. Kailangan ng anak natin ng tatay. Huwag mo akong ihulog sa kulungan ng matagal. Tumingin si Maris sa kanya nang may malamig at matatag na kapayapaan sa kanyang puso. Naalala mo ba, Renzo, nung nagmamakaawa ko sa'yo sa gitna ng malakas na ulan habang hawak ko ang may sakit nating anak? Hindi mo kami kinaawaan? Inisip mo lang ang pera, ang sarili mo at si Bianca? Dahan-dahang tinanggal ni Maris ang kanyang lumang wedding ring mula sa kanyang daliri. Inilagay niya ito sa ibabaw ng counter sa harap ng salamin. Ibinabalik ko na sa iyo ang huling natitirang kadena ng ating nakaraan. Bulong ni Maris. Pinatatawad na kita sa personal kong buhay. Upang lumaya na ang puso ko sa galit. Ngunit ang batas ay may utang sa katarungan ng aking ama at kailangan mong bayaran yon. Tumayo si Maris at dahan-dahang tumalikod, hindi pinansin ang malakas na pagtawag at pag-iyak ni Renzo mula sa likod ng makapal na salamin. Pagkalilipas ng ilang araw sa loob ng Korte Suprema, nakatayo si Maris kasama si Attorney Elian Robles at ang kanyang anak na si Nika. Binasa ng hukom ang pinanadesisyon ng korte matapos suriin ang lahat ng mga orihinal na dokumento, ang tunay na huling habilin ni Don Manuel Valdez at ang mga ebidensya ng pamimeke. Ang korting ito ay nagpapasya na ibalik ang buong pagmamay-ari ng Valdez Enterprises, ang mansyon at ang lahat ng ari-arian kay Maris Valdez. Pinalagpak ng hukom ang kanyang maderang martilyo sa ibabaw ng mesa na nagdulot ng isang matatag at pinal na tunog sa buong silid hukuman na nagpapatunay ng pagwawakas ng mahabang gabi ng pang-aabuso. Niyakap ni Elian si Maris habang umiiyak sa kagalakan si Nika. Ang katarungan na matagal nang inagaw sa kanila ay tuluyan ng naibalik. Sa malawak at malinis na opisina ng presidente ng Valdez Enterprises, nakaupo si Maris sa lumang upuang gawa sa mahoganiyang upuan na dating ginagamit ng kanyang ama. Ang silid na minsang pinalibutan ng kasakiman at kasinungalingan ni Renzo at Doña Corazon ay muling napuno ng liwanag amoy ng mga sariwang bulaklak at kapayapaan. Pumasok si Nanay Rosa sa opisina
nakasuot ng maayos at malinis na damit, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa para kay Maris. Maris. Ay, President Maris pala, nakangiting sabi ng matanda nang may matinding paggalang at kagalakan sa kanyang muka. Mabilis na tumayo si Maris, lumapit at mahigpit na niyakap ang matandang kasambahay. Huwag mo po akong tatawaging President, Nanay Rosa. Kayo po ang nag-alaga sa akin at kay Nika noong mga oras na walang-wala kami at itinapon ng lahat. Simula ngayon, hindi ka na magtatrabaho bilang kasambahay. Kayo na po ang mamamahala sa welfare at kabutihan ng ating mga empleyado sa mansyon. Naiyak sa kagalakan ang matanda habang pilit na nagpapasalamat sa kabutihan ng puso ni Maris. Pagkalipas ng ilang buwan, inilunsad ni Maris ang kanyang pinakamahalagang project o ang Anghel ng Tahanan Foundation. Ito ay isang pasilidad na nagbibigay ng libreng tulong pinansyal, proteksyong legal at counseling para sa mga kababaihang naging biktima ng domestic violence at emotional abuse sa pamilya. Sa araw ng grand opening ng pasilidad, nakatayo si Maris sa harap ng maraming tao, mga bisita at mga mamamahayag. Sa tabi niya ay nakatayo si Attorney Elian Robles at ang kanyang anak na si Nika, na masaya na ang mukha at wala na ang takot sa mga mata. Hawak ng maliit na si Nika ang malaking gunting. Sa tulad ng kanyang ina, dahan-dahan niyang ginupit ang kulay roses na ribbon sa tapat ng pinto ng bagong gusali. Pumalakpak ang lahat ng mga tao sa paligid. Tumingin si Maris sa langit, nararamdaman ang ngiti ng kanyang yumao ng ama mula sa kabilang buhay. Ang pundasyong ito, sabi ni Maris sa kanyang talumpati sa harap ng media, ay itinatag hindi upang maghiganti sa nakaraan kundi upang ipaalala sa bawat babae na ang kanilang halaga ay hindi itinatakda ng kung paano sila itinrato ng mga taong nanakit sa kanila. May pag-asa pagkatapos ng unos. Nang matapos ang okasyon at maalis na ang karamihan ng mga bisita, lumapit si Elian kay Maris habang nakatayo ito sa balkonahin ng gusali, pinapanood ang mga natutulungang pamilya sa ibaba. Napakaganda ng ginawa mo, Maris. Bulong ni Elian, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghanga at pagmamahal. I'm so proud of you. Tumingin si Maris sa kanya ng may matamis na ngiti. Hindi ko ito magagawa kung wala ka sa tabi ko, Elian. Ikaw ang naging ilaw ko nung nasa pinakamadilim akong bahagi ng aking buhay. Kinuha ni Elian ang 2 tiket mula sa kanyang coat pocket at dahan-dahang inihain kay Maris. May nakahandang lakbayin para sa atin ngayong linggo, sabi ni Elian habang nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. Isang biyahe patungo sa isang tahimik na dalampasigan sa Batangas, kung saan malayo sa gulo ng lungsod. Gusto kong makasama kayo ni Nika roon upang magsimula ng isang bagong kabanata ng ating buhay. Naramdaman ni Maris ang maaliwalas na ihip ng hangin mula sa kalayuan. Tumingin siya sa mga tiket, pagkatapos ay kay Elian at dahan-dahang tumango ng may buong tiwala at kapayapaan sa kanyang puso. Ang amoy ng maalat na hangin at ang mahinang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa puting baybay ng Batangas ay nagdala ng matinding kapayapaan sa puso ni Maris. Sa hindi kalayuan ang maliit na si Nika, ay masayang tumatakbo sa mababaw na tubig, hawak ang isang maliit na kastilong buhangin na ginawa nila ni Elian kaninang tanghali. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagdibigay ng gintong kulay sa buong kalawakan, tila isang pintang ginawa ng langit upang ipagdiwang ang pagwawakas ng mahabang panahon ng pighati at ang pagsikat ng bagong pag-asa. Nakatayo si Maris sa tabi ng tubig, hinahayaan ang malamig na tubig dagat na basain ang kanyang mga paa habang pinapanood ang kanyang anak. Lumapit si Elian sa kanyang tabi. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang jacket at inilagay ito sa mga balikat ni Maris upang protektahan ang babae sa malamig na simoy ng hangin mula sa dagat. Maganda ba ang tanawin? Marahang tanong ni Elian habang nakatitig sa maaliwalas na muka ni Maris. Tumingin si Maris sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng sunset. Napakaganda, Elian. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko ay nakahinga na ako ng maluwag. Pakiramdam ko ay ligtas na kami ng anak ko mula sa anumang banta. You deserve this peace, Maris. Bulong ni Elian, ang kanyang boses ay puno ng lalim katapatan at matinding emosyon.
You fought so hard para sa dignidad mo at para kay Nika. Napakatapang mo. Dahan-dahang, hinawakan ni Elian ang kamay ni Maris. Ang kanyang mga daliri ay maingat at respetadong kumapit sa mga daliri ni Maris. Hindi upang poses o kontrolin siya, kundi upang maging isang matatag na proteksyon at sandigan. Maris, sabi ni Elian, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata, matagal ko nang itinago ang damdaming ito sa loob ng aking puso. Minahal kita nung mga araw pa natin sa universidad, nung simpleng estudyante ka pa lamang na may pinakamagandang niiti. Minahal kita hindi dahil sa yaman ng pamilya mo, kundi dahil sa busilak mabait at matatag mong kaluluwa. Naramdaman ni Maris ang matinding panging-inig sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito ay panging-inig ng purong kagalakan init at bagong pag-asa. Hindi ko hinihiling na limutin mo agad ang lahat ng sakit ng nakaraan. Dugtong ni Elian habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang boses na may matinding lambing. Ang gusto ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataon na maging ilaw mo sa bawat araw. I want to build a home with you and Nika, kung saan walang takot, walang kasinungalingan at walang pag-aabuso. Tumulo ang isang luha ng kaligayahan mula sa mga mata ni Maris. Tumingin siya kay Nika na tumatakbo patungo sa kanila habang tumatawa at nagpapakita ng isang magandang shell na nahanap nito sa buhangin. Yumakap si Nika sa kanilang dalawa at dahan-dahang pinalibutan ni Elian ng kanyang malalaking braso. Ang mag-ina pinoprotektahan sila sa malamig na hangin ng gabi. Tumingin si Maris sa mukha ni Elian, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito ng may buong pagmamahal at tiwala. Salamat, Elian, bulong ni Maris habang nakatitig sa magandang sunset sa harap ng dagat. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano muling magmahal ng walang takot. Paglipas ng 3 taon, ang liwanag ng umaga sa malawak na bakuran ng mansyon ng mga Valdez ay nagdadala ng panibagong init at kagalakan. Ang dating malamig at pinalilibutan ng takot na bahay ay napuno ng tunog ng tawanan musika at totoong pagmamahal. Sa gitna ng malinis na hardin, nakatayo si Nika na 10 taong gulang na ngayon malusog maganda at wala na ang kahit anong bakas ng sakit sa kanyang baga. Masaya siyang nagpapatugtog ng piano sa beranda habang nakatitingin sa kanya si Attorney Elian Robles ng may matinding pagmamahal ng isang tunay na ama. Papa Elian, tingnan mo po nakuha ko na ang tamang tono ng kanta. Masayang sigaw ni Nika habang tumatakbo patungo kay Elian at kumakapit sa kanyang binti. Yumuko si Elian, inangat si Nika sa kanyang mga braso at hinalikan ang pisingin ng bata. Napakagaling mo anak. Proud na proud si Papa sa iyo. Lumabas si Maris mula sa pinto ng balkona, nakasuot ng simpleng puting damit. Ang kanyang muka ay maaliwalas, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong yaman sa mundo. Sila ni Elian ay opisyal ng nakasal 2 taon na ang nakalilipas sa isang tahimik at solemneng seremonya sa tabi ng dagat sa Batangas, pinalilibutan ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila tulad ni Nanay Rosa. Sa 3 taong nakalipas, marami ang nagbago sa buhay ng bawat tao na naging bahagi ng kwentong ito. Si Renzo Alcantara ay kasalukuyang nagdurusa sa kanyang labin, 5 taong hatol sa pambansang kulungan dahil sa kasong pamimeke ng dokumento at pagnanakaw sa kumpanya. Nawala ang kanyang dating kayabangan at karangyaan. Sa loob ng rehas natutunan niya ang bitter na katotohanan ng kanyang mga maling desisyon. Dinadalaw siya ni Maris minsan sa 1 taon upang magdala ng mga updates sa trust fund ni Nika. Ngunit wala ng galit o poot sa puso ng babae. Pinatawad na ni Maris si Renzo, hindi dahil nararapat ito kay Renzo, kundi dahil ang pagpapatawad ang tanging susi upang tuluyang lumaya ang kanyang sariling kaluluwa sa nakaraan. Si Doña Corazon naman ay nabubuhay ng tahimik at tukha sa isang maliit na pamayanan sa probinsya na pinatatakbo ng isang charitable institution. Nawala ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang mga kaibigan sa mataas na lipunan at ang kanyang kapangyarihan. Sa kanyang pag-iisa natutunan niya ang aral na ang totoong karangalan ng tao ay hindi nasusukat sa pera o sa antas sa lipunan, kundi sa kabutihan ng pagtrato sa kapwa. Si Bianca Sarmiento,
Matapos magsilbi ng kanyang parusa sa kulungan dahil sa panloloko, ay lumipat sa isang malayong probinsya sa Kabisayaan kung saan namumuhay siya ng tahimik at nagtatrabaho ng danggal upang mapakain ng sarili, malayo sa karangyaan na minsan niyang hinabol sa maling paraan. Ang Valdez Enterprises ay naging isa sa pinakarespetadong kumpanya sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni Maris, kilala sa magandang pagtrato sa mga manggagawa at sa matapat na pamamahala. Ang Anghel ng Tahanan Foundation naman ay nakapagligtas na ng 10,000 kababaihan at mga bata sa buong Pilipinas mula sa domestic violence at emotional abuse, nagbibigay sa kanila ng bagong buhay at pag-asa. Kaya para sa bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito, para sa mga inang nagtitiis sa dilim at nagdurusa sa sisim ng pang-aabuso dahil sa pagmamahal sa pamilya, ipinapaalala ng buhay ni Maris ang isang mahalagang aral. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit ng walang kibo. Ang tunay na lakas ay ang tapang na tumayo mula sa pagkakadapa, ang lakas na bawiin ang sariling dignidad at ang pananampalataya na pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo. Ang katarungan at ang tunay na pag-ibig ay laging makahahanap ng daan patungo sa liwanag. Niyakap ni Elian si Maris mula sa likod habang pinapanood nila si Nika na naglalaro sa hardin kasama ang mga alagang hayop. Tumingin si Maris sa magandang langit, huminga ng malalim at nuumiti ng may buong pasasalamat sa bagong buhay na ipinagkaloob sa kanila.